Si Hawkeye Mihawk ay isang established na nga na swordsman at wala na siyang dapat patunayan pa. Dahil siya na nga ang pwedeng sabihin na strongest swordsman sa buong history ng mundo. At siya nga din ang kasalukuyang strongest at mukhang wala pang ang kayang mag-contest sa titulo o title niya na ito. Ganun nga din si Shimatsuki Ryuma mga boss. Arguably na mas malakas si Mihawk kay Ryuma. Pero wala ngang paraan para malaman nga natin yun. Dahil hindi naman nagpang-abot ng panahon si Shimatsuki Ryuma at si Mihawk. Pero si Shimatsuki Ryuma nga mga boss ay napakaraming feat na comparable kay Mihawk. At ang isa na nga dyan ay yung pag-unlock sa Black Blade. At ang dagdag pa sa mga feat ni Ryuma ay yung nakapag-slay nga siya ng dragon. At pagdating nga sa mundo ng One Piece ay mayroong malaking significance ang mga dragons, kaya naman talagang mako-consider si Ryuma bilang isa sa mga pinakamalalakas na swordsman sa buong mundo. At dahil nga dyan mga boss ay mapupunta tayo sa isang katanungan na kung papaano nga ba magiging strongest swordsman in the world si Roronoa Zoro. Ano ang kailangan niyang gawin o magawa upang ma-recognize siya ni Hawkeye Mihawk na siya na nga ang strongest swordsman in the world o possible pati maging strongest swordsman in history. At dyan na nga magsesentro ang theory natin mga boss. Pero bago nga tayo pumunta sa main point natin ay kailangan muna nating alamin ang salitang superiority o pagsurpass sa mundo ng One Piece. Sinabi ng Pirate King na si Goldie Roger na someone in the future will surpass us. Sinabi ni Roger mga boss na siguradong sa future ay may makakasurpass sa kanila. Pero ang ibig sabihin nga ba nun ay mas malakas ang taong makakasurpass sa kanila. Bali ang pagsurpass nga sa isang tao ay hindi necessarily sa lakas o ability nito, dahil ang pagsurpass sa isang tao ay ang paggawa mo ng sariling achievement kung saan hindi nagawa ng mga nauna sa iyo. At ang halimbawa nga nito mga boss ay si Monkey D. Luffy at si Goldie Roger. Alam naman natin na ang journey ni Luffy ay hindi lang basta-basta matatapos sa kapag natagpuan niya nga ang One Piece. Samantalang hindi naman naglinya ang oras at panahon kay Roger kung saan ito ay naka-perfectly align naman kay Luffy. Kaya naman kahit pa mas malakas si Goldie Roger kay Luffy ay maaabot naman ni Luffy ang bagay na hindi pa naabot ni Roger. At yun nga ang malalaman natin pagkatapos ma-reveal ang One Piece. Pero ang tanong mga boss ay ano naman ang kay Roronoa Zoro at kay Hawkeye Mihawk? Bali para malagpasan nga ni Roronoa Zoro si Hawkeye Mihawk ay kailangan ni Zoro na gumawa ng feat o achievement na maging si Mihawk ay hindi pa ito nagawa, at ito nga ang magiging susi ni Zoro para malagpasan ang strongest swordsman na si Mihawk. Simula pa lang noong unang pagkikita ni Zoro at ni Mihawk, at matapos ng kanilang laban ay ipinakita na ni Zoro ang kanyang admiration kay Mihawk, at nakitaan naman ni Mihawk si Zoro ng pride at will upang maging the best at malagpasan siya. At simula nga din na yon ay pinagkatiwalaan na ni Mihawk si Zoro bilang ang taong makakalagpas sa kanya. Maraming hindrance o hadlang sa pangarap ni Zoro, at halata namang sobrang hina pa din niya noong nilabanan niya si Mihawk. Pero sinabi nga ni Mihawk kay Zoro na beat my sword at try to surpass me. Bali isa itong mabigat na salita mula sa world's strongest swordsman, kaya naman maging si Zeph ay nagulat sa sinabing ito ni Mihawk. At isa nga lang ang ibig sabihin nito na posibleng mayroong nakitang mysterious power si Mihawk kay Zoro. Possible na nakita na ni Mihawk ang sword technique at style ni Zoro kasama ng pride at will nito kung saan ay may possibility na malagpasan ang sword niya. Kaya dahil doon ay ganun na lang kalaki ang tiwala niya kay Zoro. 3 Sword Style, 3,000 Worlds. Yan ang technique na malamang na kumuha din ng atensyon ni Mihawk mga boss. At ito nga din ang susi sa theory natin kung anong powers ang ma-unlock ni Zoro upang malagpasan ang world's strongest swordsman. Bali ang 3,000 worlds ay nasa teachings ng Buddhism, at sinasabing mayroong 3,000 worlds at iisa ang ruler nito. At ang 3,000 worlds ay tinatawag din nga na dimensions. At dagdag pa dyan, sa laban nga ni Pika at ni Zoro ay nabanggit ni Zoro ang 9 mountains and 8 seas. At ang concept na yan ay nagmula pa din sa Buddhism, dahil sinasabi doon na ang mundo nga ay binubuo ng 9 mountains at 8 na karagatan, at ang lahat nga ng yan ay umiikot sa mga dimensions. At ito nga ang hindi naabot ng sword ni Mihawk at ni Ryuma, ang mag-cut ng dimensions.
Di ba madalas na hinihint sa atin ni Oda na lahat ng nasa harap ni Zoro ay kaya niyang hiwain o makat? At pagdating sa Buddhism mythology nga ay may pinaniniwala ang isang sword na pinangalanang Dimensional Cutter. At ito ang sword na literal na kayang makat ang kahit anong bagay. Dahil sinasabing kaya nitong makat ang hangin at kaya ding gumawa ng hiwa papunta sa ibang dimensions na hindi pa napupuntahan. Pero ang tanong ay kung nag-e-exist ba ang dimensions sa mundo ng One Piece? Bali palagay ko nga mga boss ay oo nag-e-exist ito. Dahil ang isa sa mga hint niyan ay ang power ni Blackbeard at ni Whitebeard. Specific na nga ang Gura-Gura no Mi, dahil makikita naman natin ang atake na ito na nagdudulot o nagkakaroon ng crack sa atmosphere at sa hangin, at ito ang nagdadala ng disruption sa mundo na nagsasanhi sa mga earthquake. At dagdag pa dyan mga boss ay possible na isang hint na din ang Shinigami na nagpakita kay Zoro sa dulo ng kanyang laban sa Wano versus kay Albert o kay King Calamity. Possible na ang Shinigami na ito ay hindi nag-e-exist sa mundo at nagmula sa ibang dimension kung saan na-disrupt ni Zoro ang dimension na ito na naging dahilan para magpakita sa kanya ang Shinigami. Palagay ko nga mga boss ay ito ang teknik na matututunan ni Zoro bago mag-end ang series. Magiging Dimensional Cutter ang kanyang sword na kayang hiwain maging ang atmosphere na katulad ng Gura-Gura no Mi. Pero ang tanong mga boss ay paano niya nga kaya ito matututunan? Bali sa tingin ko nga ay mataas ang chance na mangyayari yan sa kanyang laban kay Shiryu, dahil possible na ma-unlock ni Shiryu ang awakening ng kanyang Devil Fruit power at makakayanan na nitong makonceal hindi lang ang katawan kundi pati na din ang buong presence kung saan hindi na kayang makita ng observation haki. Well in conclusion nga mga boss, ang dimensional cutting, ito ang feat ni Roronoa Zoro na hindi pa nagawa ni Hawkeye Mihawk at ni Shamatsuki Ryuma. At ito nga ang magse-separate sa kanya at matatawag na siya ang strongest swordsman in history.